Mga katambay, mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, nakakalungkot po ito mga tambay. Talagang kung sino pa yung mga magnanakaw umano sa ating bayan, lalong-lalo po, hindi po basta-basta ang ninakaw po nila. Umano, talagang grabing pera po. Bilyon-bilyon ang mga ninakaw nila. Pero, napakabilis po nila, mga kabayan, na maialis sa ating bansa ang mga ninakaw yata nila. Hindi kaya, katulad po nito, bigla pong nawala si Saldico, mga kabayan, pero ito'y kinakasuhan po nila. Pero sa kabila nun, pati po ang mga asset sa ating bansa ay nawawala na rin yata mga tambay. Katulad po nitong kanyang air asset mga tambay. 3 raw po sa kanyang air asset ang wala na sa Pilipinas mga kaubayan. Napakabilis ano? Mga kaubayan, wala man naka-freeze-freeze, hindi man lang pinipris ang mga ari-arian. Wala, talagang special po sila. Kumbaga sa Isimada, special po mga kaubayan. Kumbaga sa Siopaw, napaka-special po sa gobyerno. Lalong-lalo po ang bagong Pilipinas o binagong Pilipinas. Pakinggan po natin ang balita. Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nakalabas na ng Pilipinas ang 3 sa air assets na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa CAAP, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Augusto Westland helicopter. Umalis ang mga ito ng bansa noong August 20 at September 11. Samantala, ang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore mula noong August 16. Tinayak naman ng CAAP na patuloy nilang binabantayan ang lahat ng registered air assets ng mambabatas ayon sa itinatakda ng batas. Talagang sa kabila ng anomalya ni Saldico, mga kabayan, talagang nakakalabas ang kanyang mga asset. Ang tanong, pati kaya yung issue, yung ninakaw na issue na bilyon-bilyon ay nakalabas na rin kaya ng bansa, mga kabayan, katulad po ng air asset. Ganyan po humabol po sa korupsyon ang gobyernong ito. Mga kabayan, talagang tutok na tutok po sa korupsyon ang gobyernong ito. Napakalalaking pera po ang involved na korupsyon sa mahigit 3 taon na systematic na ginawa po nila. Pero po pagka po babawiin mo na, mga tambay, at ipababalik mo na ang mga ninakaw nila umano, ayan po, nagkakandawala-wala na po mga kabayan. Nauubos na po at nawawala na po yata sa Pilipinas. Pati po ang magnanakaw, basta yata kaalyado nila, ay napakahirap yatang ipakulong at kasuhan. At kung kakasuhan man, mga kabayan, ay parang Napoles style lang po. Yata. Mga ilang panahon, absuelto dahil walang ebidensya. Pero yung pera ng taong bayan, naibulsa na. Pero walang ebidensya. Pero naibulsa. Ganyan po katindi mga kabayan. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Napakaganda ng sinimulan na pagbabago. Nagsimula ng pagbabago ang dating Pangulong Duterte sa bulok na sistema ng ating bansa, sa korap na sistema ng ating bansa, sa lugmok na nahandyan pa ang mga makakaliwa, nahandyan pa ang mga pulburon lord, di ba? Mga terorista, di ba? Mga addictus, mga korap na politiko, mga oligarko na sakim at hindi nagbabayad ng tamang buwis umano sa ating bansa. Nahando na yung pagbabago. Nagawa lahat yun. May pandemya pa. Di po ba? May Marawi surge pa. May giyera pa sa Marawi. Di ba? Nakita niyo po yon. Napakarami pang pinagdaan ng problema ng dating Pangulo. Nahandyan lahat ng klaseng sakuna. Napagdaanan din po niya. Pati di ba? Pagputok ng bulkan, lindol, may mga pagbaha rin po. Di ba? At may mga sunog. Napakarami. Pero nalagpasan po lahat yun, lalo-lalo po ang COVID-19. Hindi po ba? Sa kabila nun, nalagpasan niya lahat at napakarami pang proyekto na nagawa na hindi po mga ghost project.
Pero ngayon, mga kababayan, yung ginawa ni dating Pangulong Duterte na 6 na taon, na napakarami niyang nahawakan na problema. Talagang trabaho siya. Pero ang dami achievement. Samantala ngayon, mag-4 na taon na, ano po achievement? Nakita niyo po mga achievement ng mga politiko? Araw-araw ginawa ng Panginoon Diyos. Puro pagnanakaw ang issue, pamumulitika, achievement, walang maipagmalaking mga big project, binagsak pa ang ekonomiya natin. Pati po ang ating Philippine stock, nawawala ating mga investor. Di po ba? Nalulugi ang ating Philippine stock. Di ba? Trilyon ang nawawala na. At ang ating ekonomiya, ayon sa World Bank, sila nagsabi, bagsak ang ating ekonomiya. Di ba? At ang mga bansa, nakita niyo po mga bansa, sinasabing kurap ang ating bansa dahil sa mga taong ito, katulad ni Saldico. At wala pa dyan yung mga ulo. Dahil si Saldico ay isa rin po itong aso. Aso rin to umano. Ginawa po itong aso ng mga ulo. Di po ba yung mga ulo? Sila yung mga aso. Tapos ngayon, protektado nila ang aso umano. Nakita niyo po, napakabilis. Makaalis. Makalabas. Mababalitaan mo na lang. Wala na. Dahil nung mabalitaan natin, wala na rin po si Saldico. Nakalabas na rin po ng bansa. Ngayon, nakakalabas na rin po ng bansa ang kanyang mga asset. Mga kababayan, napakaluwag. Hindi po ba kayo nagtataka? Samantalang yung asset ni Villanueva at ni Jinggoy, pinapris nila agad. Hindi po ba? Samantalang yung kay Saldico, kababayan, ibang klase. Walang freeze order yata. Nakakalabas ang mga asset. Ibang klase ang gobyerno natin ngayon. Talagang yung sinasabi nga po ng mga matatanda, ng mga magulang at lolo natin. Iba daw yung iba yung may tinititigan at may tinitingnan. May tinitingnan na, may tinititigan pa. Ibang klase. At yung sinasabi nga na may favoritism. Hindi ba? Ganyan po ang gobyerno ngayon. May tinitingnan na, may tinititigan pa. At merong favoritism. Hindi kaya mga tambay, ibang klase po. Yan po ang nangyayari po sa ating bansa. Ang pera po ng taong bayan, ang pera ng taxpayer, mga bayan, malabo pa sa sabaw na pusit. Pagka sila po ang magnanakaw, maluwag na maluwag. May protection pa yata sa gobyerno ang mga tao na ito. Hindi po ba? Nakita niyo po, sino-sino lang po kinakasuhan, mga kababayan. Sino-sino lang po. Yung inaakala nila na magiging kalaban nila sa politika at lalong-lalo na sa plano nilang pag-i-impeach sa Vice President umano. Di po ba yung mga senador na pinupuruhan nila? Para po maganap din ang impeachment ng Vice President kung bubuhayin na naman nila. Hindi po ba mga kabayan? Nakita niyo po? Ganyang katindi, kasystematic at ginagawa pong tangat, bobo at gago ang mga Pilipino sa ganitong galawan nila. Itong mga walang yan demonyong hindot na politiko na ito sa ating bayan umano. Grabe po mga kabayan, nakakalungkot po. Talagang ang pera ng taong bayan ay napakadali po nilang nakawin at napakadali po nilang tanggalin at ialis o itago, mga kabayan, o dalhin sa ibang bansa ang mga ninakaw yata nila sa atin. Ganyan po katindi. Wala po eh. Wala po kasing pangilang batas natin eh. Walang bitay. Wala naman pong bitay sa atin eh. Hindi naman po katulad ng ibang bansa. Eh kung ang bansa lang natin eh katulad po ng Saudi o Middle East, pagka nagnakaw ka ron, di ba? Puputulan ka ng leeg, puputulan ka ng kamay, puputulan ka ng daliri. Hindi ba? Napakaraming parusa, di ba? Bibitayin ka pa. Samantalang sa ating bansa, mga kabayan, pagka ang mahirap ang nagnakaw, kulong. Mga kabayan, pagka mayamang mga politiko at kilala, mga tambay, nirerespeto pa at tinatawag pang kapita-pitagan ang mga magnanakaw na politiko sa ating bansa umano.
Pagka mahirap ka, kulong. Pagka magnanakaw, pag nagnakaw mahirap, kulong agad. Pagka mayaman at politiko, mga kabayan, inirerespeto pa. Kailangan irespeto mo pa, mga kabayan, dahil sila'y kapitapitagan. Ibang klase po ang buhay at ang realidad sa ating bansa. Bayani pa, maituturing dahil yung pinaka-ugat at ulo, isa sa ugat at ulo, gagawin pa pong state witness. Unbelievable. At yung pumirma ng budget ng SAGA, mga kabayan, kaya nagkandaleche-leche po ang korupsyon, ay magiging bayani pa umano dahil siya po ang nagpasabog daw ng korupsyon. Ganyan po katindi sa ating bansa. Kaya ano pa asahan natin, mga tambay? Kung si Saldico nga lang ang ari-arian na hindi po mapris at hindi na mababawi ni Juan de la Cruz. Pero wag po tayong mawalan ng pag-asa. Wag po tayong mawalan ng pag-asa. Nangyayari lang po itong kanilang sabwatan umano dahil sila po yan. Sila po ang sila po ay nagkakampihan pa sa ngayon umano. At syempre, pinoproteksyonan pa po nila ang isa't isa. Hindi po ba? Para po hindi po magkaonsihan at sinasabing huwag dumami ang mga hudas. Pero po pagka naging presidente na po ang vice president, marami po magiging hudas dyan. Mga bayan, marami po magiging balimbing dyan. At marami pong mawawalang politiko sa ating bansa. Magtatakbuhan po yan, mga kabayan. Komento ko po. At tinicheck naman po natin, lahat po ng mga magnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo po, yung mga pumirma ng impeachment, 200 plus po yan, mga tambay. Sa tingin nyo, walang mga flood control project yan, walang mga proyektong kumikita ng malalaki yan, mga kabayan. Pagka naging ang vice president ang nagpresidente po ng bansa, malalaman po natin kung gaano sila kagagaling at kalilinis sa magiging kaso nila at investigasyon ang gagawin ng Vice President sa kanila. Yan po, mga tambay, wala na po, nakalabas na po ng bansa ang 3 air asset ni Saldico. Yan po ay napakalaking halaga po niya, bilyon-bilyon po yan, mga tambay. Ang halaga po ng isang helicopter at mga private jet ay bilyon po yan. Napakaraming pera po yan, nakita nyo po. Isang congressman, isang party list congressman, representative ng party list, nagkakaroon ka ng napakaraming asset, mga air asset. Samantalang si dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte, wala ka ba lang makita na air asset? Kahit lumang helicopter, kahit lumang eroplano, kahit luma, wala. Wala sila. Samantalang itong mga tao na ito, ibang klase. Samantalang ang media natin, wala lang. Wala. Kailangan sa mga Duterte pa rin ang masama. Ganyan po katindi ang mga tao na yan. Dahil nga po, hindi sila nababayaran umano. Maraming salamat po, mga tambay. Nakakalungkot po. Ganyan po talaga ang buhay, mga kabayan. Pagka po ang gobyerno ay hindi magnanakaw at syempre magkakampihan po ang mga hindi magnanakaw. Hindi po ba? Thank you po sa gusto po natin tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok at sa ating mga subscribers, sa mga nagbibigay po ng tulong. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po, mga kabayan. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, ang ating bansa po sana ay matapos na po at mawakasan na po ang kasamaan po ng mga politiko na ginagawa po sa ating bansa, na ginagawa po tayong gatasan ng mga hayop na yan umano. Sana po ay mawakasan na po sila. At ganoon din po ang pag-iingat po sa ating Vice President at sa pamilya Duterte at sa dating Pangulo, na sila po ay mailayo sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. At siya po ay makabalik na at makalabas na po sa lalong mabilis. At ganoon din po tayo rin po ay magdasal at manalangin nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. At maraming salamat po, mga tambay. Ingat-ingat po. Paalam. Bye-bye.